Uy, Maring Judy! Kailan ka pa dumating? Kagabi lang ako nakauwi. Condolence nga pala ha. Nabanggit nga ni Paring Paul na umuwi ka nga raw ng probinsya nyo dahil namatay ang lola mo. Hindi na nga daw sila nakakasama mag-ama dahil alanganin. May pasok nga naman ang mga bata. Tapos siya may trabaho. Ano nga bang kinamatay ng lola mo? Katandaan na rin. Nasa 102 na rin kasi ang edad niya. Sabi ng mga pinsan ko, ilang araw na daw hindi kumakain at umiinom ng tubig hanggang matagpuan nga nila na wala nang buhay si Lola Conchita. Ang tanda na pala niya ha. Nakakabilib ang mga matatanda na umaabot ng ganyang edad tapos walang sakit. Oo nga eh. Nadalaw ko pa siya nung nakaraang taon. Malakas pa siya at matalas pa ang isip. Nakakagulat lang talaga na wala na siya. Sobra na nga ang pamamalagi niya dito sa lupa eh. Hanggang doon na lang talaga ang lola mo. Yun nga ang sabi ng mga pinsan ko. Mabuti na rin daw na makakapagpahinga na ang lola namin. Alam mo, nung bata ako sabi ng lola ko, ang umaabot ng ganyang edad, meron daw silang mutya sa katawan. Totoo ba? Ha? Hindi ko alam. Wala naman kasing nababanggit ang lola ko nung nabubuhay pa. Sabi pa nga ni lola, kung sino daw ang paboritong anak o apo, sa kanya pinapasa ang mutya. Sa malalayong probinsya nangyayari daw yan eh. Kahit taga-probinsya kasi ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ganun ba? Alam mo, tingin ko sa'yo, masyado ka lang malihim. Matagal na tayo magkakilala. Hindi ko alam na ganun pala ang tingin mo sa akin. Alam mo kasi, sa malalayong probinsya, nagmula ang mga kwentong kababalaghan. Siguro nga. Pero hindi lahat kasi ng probinsya gaya ng iniisip mo. Masyado kang seryoso. Sana hindi ka magalit. Hindi naman. Alam ko naman kasi na maraming haka-haka ang mga tao tungkol sa mga probinsya. Pero malay mo, Mare, merong ipinamana sa iyo ang lola mo na hindi mo lang alam at yun ang magbabago ng buhay mo. Ang plastic na kumare ay napakabait kapag kaharap ka. Lalo na kung may pakinabang siya sa'yo. Laging nandyan kapag may kailangan. Akala mo tunay ang malasakit. Pero kapag nakatalikod ka na, dun lalabas ang totoong ugali. Puro paninira ang sinasabi at ikaw pa ang nagiging sentro ng tsismis sa iba. Hindi rin siya natutuwa kapag nakikita kanyang umaasenso at masaya ang buhay. Sa halip na suportahan ka, mas pinipili niyang hilahin ka pababa. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen. Binabati ko rin ang lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Judy. 35 years old, may asawa at 2 anak. Tubong aklan po ako pero dito na sa Laguna nakatira. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel at hindi kumpleto ang araw ko kung wala akong napapakinggan. Marami po kasi akong natututunang aral sa mga kwentong napapakinggan ko. Dahil sa pakikinig, naisipan ko na ring sumulat at magbahagi ng aking karanasan na may kinalaman sa kababalaghan at karunungang itim. Sana po mapili ang aking sulat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-iwan ng comment sa baba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po to hanggang dulo. At ngayon, sisimulan na natin ang kwento natin. Oh, bakit ang tagal mo sa labas? Sabi mo magwawalis ka lang Nagwalis naman talaga ako kaya lang naman ako natagalan dahil nakita ko si Maring Judy sa labas ng bahay nila. Talaga? Dumating na pala siya? Kagabi lang daw. Hinihintay ko nga yung pasalubong niya Mukhang walang dali. Ito naman hindi naman galing sa bakasyon yung tao Kaya umuwi ng probinsya nila dahil namatay yung lola. Nagbabaka sakali lang naman ako malay ko bang wala palang dala. Yan nga ang iwasan mo Yung laging umasa na meron dalang pasalubong yung mga nakikilala natin kapag umaalis. Nakakahiya kasi. Ano namang nakakahiya doon? Buti kung nagsabi ako hindi naman.
Hindi ka nga nagsabi ngayon. Siguro dahil tinablang ka ng hiya. Alam mo nang galing sa patay yung tao hihingan mo. Pero sa maraming pagkakataon, ganun ang gawain mo. Ako, nag-umpisa ka na naman eh. Ay, naalala ko nga pala. Malapit na ang birthday ng anak natin ah. Ano bang plano natin? Ito naman 1 buwan pa naman bago ang birthday ni Kay. Mabuti na yung ngayon palang pinaghahandaan na natin. Magluto ka na lang ng pansit para meron tayong pagsaluhang pamilya. Okay na yun. Ano? Pansit lang ihahanda mo para sa anak natin? Oh, bakit? Sino naman? Ito talaga Yun naman talaga ang hinahanda sa birthday Alam ko. Pero ang gusto ko sana maghanda ng bongga. 5 taon pa lang yung anak natin. Kapag nagpito na, tsaka natin ipaghanda ng bongga gaya ng gusto mo. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Nasanay na sila na taon-taon natin pinaghahanda ang anak natin. Tingnan mo yung nangyari. Baon tayo sa utang, di ba? Alam mo, maging practical sana tayo ngayon. Di ba, yun ang sabi ko sa'yo nung pagpasok ng bagong taon? Baka naman magawa natin ng paraan. Humingi ka muna ng tulong sa ate mo. Tingnan mo to, hindi ko na pwedeng asahan yung kapatid ko. Lalo na may problema sila sa pera. Basta gagawa ako ng paraan. Ayoko na walang party ang anak natin ha. Kung mangungutang ka na naman sa Bombay, bahala ka magbayad Hindi mo na ako maasahan sa pagbabayad. Seryoso ka ba na hindi mo ipaghahanda ang anak natin? Oo, at hindi na magbabago pa ang isip ko, okay? Kaibigan ni Paul ang pinsan ko. Sumama siya nun sa pinsan ko na magbakasyon sa probinsya namin at dun kami una nagkakilala. Dahil kay Lola Conchita kaya kami nagkatuluyan ng asawa ko. Tanda ko pa ang sinabi niya, kami daw ni Paul ang magkakatuluyan. Dahil kami ang nakatakda para sa isa't isa. Noong una hindi ako naniniwala. Dahil para kaming aso't pusa kung mag-away. Hindi nagtagal niligawan niya ako. At dahil boto sa kanya ang lola ko, sinagot ko na rin siya. Iniisip mo na naman ba si Lola Conchita? Oo. Ang sarap lang kasing balikan yung mga panahon na buhay pa siya. Kahit wala na siya, mananatili siya sa mga puso natin. Iba pa rin kasi kapag alam kong naghihintay lang siya sa probinsya namin. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero hindi magiging masaya ang lola mo kung lagi kang malulungkot sa pagkamatay niya. Alam ko naman yun. Hindi ko lang kasi maiwasan. Ano nga pala yung sinasabi mo na iniwan sa'yo ng lola mo? Iniwan niya sa akin ng isang kahon ng mga gamit niya. Ipinagbili niya sa pinsan ko na iabot na lang sa akin. Mahalaga siguro sa kanya yung mga yon. Dahil sa'yo niya iniwan. Alam naman ng lahat na ikaw ang paborito niyang apo. Ang totoo niyan, binanggit na niya yun sa akin nung huling beses akong dumalaw sa kanya. Makukuha ko nga lang daw yun kapag wala na siya. Hindi ko alam na nabibili na pala siya ng mga panahon na yun. Siguro nararamdaman na rin niyang malapit na siyang mawala. Nasisiguro ko naman na naging masaya siya. Biruin mo, nakasama niya na lahat ng mga apo at apo sa tuhod. Oo nga. Ilang araw nga daw bago pumanaw si Lola. Lahat ng apo, hinanap niya at binanggit isa-isa ang mga pangalan. Sa bakasyon ng mga bata sa eskwela, umuwi tayo sa inyo. Oo ba? Namimiss ko na rin na magbakasyon sa amin Siguradong matutuwa ang mga anak natin. Huwag ka na nga muna palang gagawa dito sa bahay Pahinga ka na muna. Lalo lang akong mag-iisip kung wala akong gagawin. Basta huwag ka lang magpapagod. Puyat at pagod ka pa dahil sa lamay. Oo nga pala. Meron pa akong hindi na ikukwento sa'yo. Ha? Ano yun? Nung huling lamay kasi ni Lola Conchita, may mga taong nakaitim. Pare-pareho mga suot nila. Sino mga yun? Ewan ko, wala nga nakakaalam kung sino mga yun May mga nagsasabi na kabilang daw ang mga yun sa isang kulto na puro babae lang ang miyembro. Pero nasisiguro naman namin na hindi kasapi sa kulto ang lola. Hindi niyo ba inalam kung sino sila? At kung kaano-ano sila ng lola mo? Para kasing nabigla ang lahat sa pagdating nila Walang nagkalakas ng loob na lumapit at makipag-usap. Kahit ako, nagdadalawang isip na magtanong. Tapos nung libing ni Lola, nandun din sila sa di kalayuan, nakatingin lang.
Mabuti pa siguro. Kalimutan mo na lang sila. Tapos naman na ang pangyayaring yun eh. Naalala ko lang, kaya ako naikwento sa'yo. Hindi rin naman nakakapagtaka na maraming naging kaibigan ng lola mo. Lalo na umabot siya ng ganung edad. Hindi naman kami nagtataka sa bagay na yon. Hindi mo lang talaga maalis sa amin na mag-isip kung sino mga taong yun. Mabuti pa makibalita ka na lang uli sa mga kapatid mo kung bumalik pa ang mga taong yun. Sabi ko nga kay ate, tawagan ako o i-chat. Marami talagang kakaibang pangyayari yung mahirap ipaliwanag. Tama naman si Paul. May mga pangyayari talaga na mahirap pa rin ipaliwanag kahit sa panahon ngayon. Nagdasal na lang ako na kung sino man ang mga taong yun, huwag sana sila magdala ng kapahamakan sa mga mahal ko sa buhay. Para hindi ko na gaanong maisip si Lola, inabala ko na lang ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Habang naglilinis nga ako, hindi ko maiwasan na mapailing-iling. 2 linggo lang akong wala, ang laki na agad ng pinagbago ng bahay. Iba talaga kapag lalaki ang naiwan. Hindi naman tamad ang asawa ko. Pero sadyang hindi talaga niya gusto ang gawaing bahay. Lalo na may trabaho din siya. Uy, Maring Judy, marami ka bang ginagawa? Tatatapos ko lang maglaban ng mga kumot at bedsheet. Baka kasi nakakaabala ako sa'yo eh. Hindi naman. Wala na rin naman akong gagawin eh. Salamat nga pala sa pinadala mong pasalubong ha. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ko pa kasi yun na ilalabas sa bagahe ko. Kaya hindi ko agad na ibigay sa'yo. Kahit naman wala akong pasalubong, ayos lang naman. Kaya ka lang naman umuwi dahil sa lola mong namatay. Kahit papaano kasi gusto ko rin namang magbigay ng pasalubong sa inyo. Ang bait mo talaga. Kaya malapit sa inyong grasya eh. Hindi lang naman sa pagiging mabait kaya lumalapit ang grasya, kundi sa pagsusumikap din. Kami rin naman nagsusumikap, pero lagi pa rin kapos. Huwag mo sanang mamasamain, Mare ha, itong sasabihin ko. Baka kasi magastos kayo. Kailangan mo rin kasi magtipid. Naku, Mari, wala na nga kaming ginawa kundi ang magtipid eh. Priority kasi namin ang mga pangangailangan ng mga bata. Ganon din naman kaming mag-asawa. Pero sinisiguro pa rin namin na nakakaipon kami kahit papaano. Talaga? Nakakaipon pa pala kayo? Hindi ba maliit lang naman ang sahod ni Paring Paul? Tama lang naman. At saka walang malaki o maliit na sahod kung nababudget ng tama ang pera. Naku, ang galing niyo naman mag-asawa. Uy, payo lang naman to ha. Kami kasi kapag may okasyon lang lumalabas sa mag-anak. Naku, mahirap yata yan. Yan na kasi ang banding namin mag-anak eh. Nagbabanding din naman kaming mag-anak pero dito lang sa bahay. Madalas, pinagluluto ko na lang sila lang gusto nila. Nasanay na kasi ang mga bata na tuwing linggo namamasyal kami. Kayo pa rin naman ang bahalang magdesisyon. Opinion ko lang naman yon at payo na rin. Baka kasi makatulong sa inyo. O sige Mare, pag-iisipan ko ang bagay na yan. Bago pa ako kunin bilang ninang ng bunsong anak, kilala ko na si Maring Cheska na maluhos sa lahat ng bagay. Sa pagkakaalam ko rin, marami rin siyang utang sa mga kakilala namin. May mga pagkakataon din na umuutang siya sa akin. Dahil hindi naman ako humahawak ng pera kundi asawa ko, hindi ko siya magawang pauntangin. Mahilig din siya maghanda kada may birthday sa kanila. Naalala ko nga malapit na pala mag-birthday ang inaanak ko. Kailangan ko na rin sigurong pag-ipunan ng ireregalo sa kanya. Medyo maselan pa naman ang kumari ko pagdating sa mga regalo. Tama naman ang sinabi ng kumari natin ha. Naku, kinakampihan mo na naman siya. Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Pag-aralan mo rin yung payo niya sa'yo. Baka makatulong yun para kahit papano makatipid tayo, di ba? Mahirap naman kasi yung sinasabi mo eh. Ano ka ba? Mahirap lang sa umpisa. Pero magagawa mo kapag ginusto mo. Ano na lang sasabihin ng mga kakilala natin? Ayan ka na naman eh. Baka isipin nila naghihirap na tayo. Lagi na lang kasi yung mga sasabihin ng ibang taong iniisip mo eh. O tingnan mo, hindi mo gayahin si Maring Judy. Walang pakialam sa opinyon ng iba yon. Kaya tingnan mo ang buhay nila.
Yung mga anak, mga ignorante dahil bihira lang nilang ilabas sa lungga nila. Hala, grabe ka naman magsalita sa tao. Kapag kaharap mo naman siya, puro papuri yung sinasabi mo. Eh syempre, alam mo namang sabihan ko siya ng mga pangit. Eh di nagalit naman siya sa akin. Totoo ang pakita sa atin na mag-asawa. Sana naman maging totoo ka sa kanila. Hindi yung kapag nakatalikod sila, puro paninira ang kinukwento mo sa ibang tao. Eh sige, paano kung makarating sa kanila yon? Naku, hindi yun makakarating sa kanila. Dahil yung mga kinukwentuhan ko, galit din sa kanya. Hindi rin kasi siya marunong makisama eh. Hindi porke hindi na siya nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay natin, hindi na marunong makisama yung tao. Mas gusto lang niya siguro yung mag-asikaso sa bahay nila at unahin yung pamilya niya, di ba? Parang sinasabi mo na hindi ako ganun ah. Mas madalis kasi puro chismis yung inaatupag mo eh. Iba ang pinapakita mo sa mga tao pero ang totoo, napapabayaan mo na yung pamilya natin. Aba Gino, hindi ko alam na yung palang iniisip mo sa akin ha. Nag-uusap na rin naman tayo kaya mabuti nang alam mo yung nasa loob ko. Ang tagal na natin nagsasama. Ngayon ka pa nagdrama talaga. Ano ka ba? Hindi lang to simpleng drama ha. Yung ginagawa mo talaga ang pinag-uugatan ng problema natin. Kala mo naman, malaking krimen ang ginawa ko. Ang sa akin lang naman, sana matuto kang mag-budget. Huwag mo sanang kalilimutan na ikaw ang padre de pamilya. Eh dapat lang naman na maibigay mo ang pangangailangan namin ng mga anak mo. Ay, ewan ko sa'yo. Ang hirap po talagang kausap. Mahirap talaga, lalo na kapag hinahanapan mo ko. Bakit? Hindi naman kita hinahanapan ah. Ang gusto ko lang sana matuto kang humawak ng pera. Ayaw mo naman kasi na ako yung mag-budget eh. Eh hindi nga ako marunong mag-budget eh. Basta ibigay mo na lang ang pangangailangan sa bahay na to. Tapos! Ilang araw ko ring hindi nakita si Maring Cheska. Nasanay na ako tuwing umaga kapag nagwawalis ako sa maliit naming bakuran. Nagwawalis din siya sa bakuran nila at saka lalapit sa akin para makipagkwentuhan sandali. Dahil hindi naman ako sanay mangapit bahay, hindi ako nagpupunta sa kanila. Hihintayin ko na lang siya kung kailan magpapakita. Nung hapon maagang umuwi si Paul. Ganong araw kasi hindi talaga siya nag-o-overtime sa trabaho. Nagluluto pa nga lang ako ng hapunan noon nang dumating si paring Gino. Mas malapit sila sa isa't isa ng asawa ko. Nahulaan ko agad na magyayaya ito makipag-inuman kay Paul. Dinamihan ko na rin ang luto ko ng ulam para may pulutan sila. Hindi naman ako nagagalit kung magiinuman sila dahil alam ko namang responsable silang pareho. Hindi sila yung tipong nagpapakalasing na parang wala nang bukas. Uy, salamat pare ha. Pinagbigyan mo akong uminom ngayon. May problema na naman siguro kayo ni Maring Cheska, no? Ano pa nga ba? Hanggang ngayon kasi nakitid pa rin ang utak niya ayun, nasa bahay na naman ng mga magulang niya. Doon daw muna sila ng mga bata. Tungkol saan ba yung pinagtalunan nyo? Di saan pa nga ba? Di sa pera na naman. Pinagsabihan ko ulit siya na matutong mag-budget ng pera. Biruin mo pare ha. Mula na magsama kami, wala pa rin kaming ipon. Kahit malaki yung sahod ko, ayun, nababaon pa rin kami sa utang Dapat talaga pare, may ipon kayo. Habang lumalaki kasi mga bata, lumalaki rin ang gastos at nagmamahal na rin ang mga bilihin. Ay nako pare, yun ang pinapaintindi ko kay Cheska. Ayaw naman kasing tanggapin ang mga paliwanag ko Mahigit 10 taon na kayo nagsasama. Dapat mas nagkakaintindihan na kayo dahil mas kilala nyo na ang isa't isa. Sana nga kung gano'n kaya lang hindi gano'n pare. Mabuti pa kayo ng asawa mo no? Parang hindi kayo nagkakaproblema. Wala akong nababalitaang nag-away kayo. Matindi rin kami mag-away noon. Ganun naman talaga ang buhay mag-asawa May mga pagkakataon talaga na meron din pinagdadaanan. Ang mahalaga, hindi kami natutulog na may samaan ng loob. Sana all, di ba? Wala kami ni Cheska. Aabutin na naman ng 1 linggo bago siya makipagbati sa akin. Sana lang hindi nadadamay yung mga bata. Sila kasi ang naiipit lagi sa away ng magulang. Kapag galit sa akin ang nanay nila, sigurado galit din sila sa akin. Alam mo yun, manang-mana talaga sila kay Cheska Pambihira pala yung asawa mo Dapat hindi niya tinuturuan ng mga anak niyo na magalit sa'yo. Todo tanggi pa nga yun
Pero hindi naman magagalit sa akin yung mga anak namin kung hindi niya sinasabihan eh. Sana maayos na agad ang problema nyo. Kahit alang-alang lang sa mga bata. Ay pare, mga anak na nga lang namin ang dahilan kung bakit tinitiis kong pakisamahan ang nanay nila eh. Isipin mo na lang siguro na sinusubok lang ang pagsasama nyo. Sana malampasan nyo na yan, pre. Ay naku pare, naiiyak na ako. Sige na, tagay muna tayo. Napapahaba na yung kwentuhan natin eh. Ang bait ng asawa mo para payagan kang uminom, no? Pinagluto pa niya tayo ng pulutan, no? Okay lang naman kasi sa kanyang uminom ako. Basta dito lang sa bahay at ikaw ang kainuman. Ha talaga? Wala kasi siyang tiwala sa ibang tao eh. Ay, good boy ako eh. Tsaka pare, pansin ko mukhang responsable yung asawa mo sa paghawak ng pera. Ay, oo, tama ka dyan. Sana all talaga. Kuripot na siya mula pa nung nakilala ko. Talaga? Kapag nga naalala ko yung una naming pagkikita, natatawa pa rin ako. Kahit siya. Nung nagbakasyon kasi ako sa kanila, walang araw na hindi kami nag-aaway. Pikon na pikon siya sa pang-aasar ko. Ay, nako, basta. Pare, ang masasabi ko lang, nako, maswerte ka sa asawa mo. Cheers! Hindi ko na namalayan kung anong oras natapos ang inuman ng dalawa. Sinabayan ko na kasing matulog ang dalawa naming anak. Kinabukasan naman bumangon ako na tulog pa si Paul. Wala naman kasi tumpasok ng araw na yon. Ang mga bata naman maagang naglalaro sa labas ng bahay namin. Nagbilin lang ako na wag silang lalayo. Habang nagluluto ako, nagising naman si Paul. Ipinagtimpla ko na muna siya ng kape habang nasa banyo siya. Sinilip ko na rin muna ang mga anak namin sa labas bago bumalik sa kusina. Nang mga sandaling yun, nakaupo na ang asawa ko at iniinom ang kapeng tinimpla ko. Mukhang napasarap ang inom nyo kagabi ah. Nakailang bote ba kayo ng beer? Nakadalawa lang. Alam mo naman na mahina na akong uminom eh. Napahaba lang ang kwento namin ni paring Gino. Gusto lang naman maglabas ng saloobin ng tao. Oh, may problema ba si paring Gino? Ilang araw na palang wala dyan ang mag-iina niya. Nag-away ba sila ni Maring Cheska? Lagi naman nag-aaway ang mga yun. Wala naman kasing binabanggit ang kumare natin na lagi silang nag-aaway. Akala ko nga perfect ang pagsasama nila eh. Hindi talaga magkukwento sa'yo ang kumari natin dahil kasiraan niya yun. Sa akin naman nagkwento si paring Gino. Naawa nga ako sa kanya eh. Ang alam ko lang kasi, kinakapos sila palagi. Dahil na rin sa kumari natin. Pansin ko naman noon pa, maluho na siya. Mahilig makipagsabayan sa mga taga rito na may kaya sa buhay. Ayoko lang kasi siyang sabihan. Baka masamain niya. Mahirap talaga kasi makialam, lalo na't sarado ang isip ng kumari natin. Dahil ayaw niyang makinig sa asawa, umuwi muna sila sa bahay ng mga magulang niya. Malapit pa naman ang birthday ng inaanak natin. Ngayon pa lang pinaghahandaan ko ng ireregalo ko. Baka mapintasan kung basta na lang ako magbibigay ng regalo. Kailangan kasi pasado rin sa ina. Yun nga din ang pinoproblema ni paring Gino eh. Gusto kasi niya na kumain na lang sila sa labas o magluto na lang ng pansit. Hindi daw pumayag ang asawa niya na hindi bongga ang handaan dahil yun ang nakasanayan ng mga taga rito. Hindi pa nga daw tapos binabayaran nilang utang. Mahirap kasi ang paraan nila ng pakikisama. Masyadong magastos. At laging hinahabol ang estado sa buhay. Ako, kahit sabihan na mahirap, ayos lang. Basta walang utang at hindi kinakapos. Dapat nga ganun. Hindi tuloy maiwasan ni paring Gino na ikumpara ka sa asawa niya. Sabihin mo, huwag niyang gagawin yun. Dahil baka pati ako madamay sa galit ng asawa niya. Ay, ang mabuti pa, wag na nga natin silang pakialaman. Kaya ko lang naman na ikwento sa'yo. Baka kasi gusto mo ring malaman ang pinag-usapan namin ni paring Gino kagabi. Kilala mo naman ako. Hanggat maaari, ayokong makialam sa problema ng ibang tao. Kahit malapit pa sa atin. Wala rin naman akong planong manghimasok sa kanila eh. Kaibigan ko rin naman kasi si paring Gino. Ayokong isipin niya na hindi man lang niya ako mahingahan ng sama ng loob. Siguro kasi, hindi na rin niya kinakaya ang problema. Wag na nga natin silang pag-usapan. Nasaan na nga pala yung mga bata? Andun, naglalaro sa labas. Tatawagin ko na sila. Tapos ka na naman yata magluto eh. Oo, sinangag na lang naman ang nakasalang. Simple lang ang buhay naming mag-anak.
Hanggat maaari kung paano kami pinalaki ng mga magulang ko sa probinsya. Ganon din ang gagawin kong pagpapalaki sa mga anak namin ni Paul. Hindi naman lingid sa akin na nagiging tampulan na ako ng usapan ng mga tsismosa sa amin. Dahil nga hindi ako nakikipagkwentuhan sa mga taga ron. Sa lahat kasi ng ayaw ko, ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Pinalaki kasi kami na may respeto sa kapwa lalo na sa privacy nila. Mahigit 1 linggo rin bago ko ulit nakita ang kumari ko. Ngiting-ngiti pa siya habang palapit sa akin. Nagkunwari na lang akong walang alam at hinintay ang sasabihin niya. Uy, Mari, nagtataka ka siguro kung bakit ilang araw mo kong hindi nakikita, no? Oh, kumusta na? Ayos lang naman ako. 1 linggo kasi kami sa bahay ng mga magulang ko. Kanina lang kami umuwi. Siya nga pala, ito yung imbitasyon para sa birthday ng inaanak mo. Oh, di ba 2 linggo pa bago ang birthday ng anak mo? Oo, inuna ko lang ang imbitasyon. Ang dami ko pa kasing gagawin eh. Ano nga pala nangyari sa mukha mo? Bakit ang daming tigyawat? Ganito kasi ako kapag kulang sa tulog. Bakit hindi ka makatulog? Lagi kasi ako nananaginip ng masama eh. Nagigising ako ng alanganing oras tapos hindi na ako nakakatulog ulit. Ano bang panaginip mo? Hindi ko na maalala eh. Basta, alam ko lang, masamang panaginip yon. Lagi ka naman mag-isa sa bahay niyo. Di, matulog ka kapag wala kang ginagawa. Hindi naman kasi ako sanay na natutulog sa araw eh. Naku, sige ka. Baka sa birthday ng inaanak mo, ang pangit mo. Baka mas dumami pang tigyawat mo. Anong magagawa ko kung pangit ako sa araw na yun? May iba nga pala ako. Nung wala ba kami, nagpunta dito si Gino? Oo, 1 beses. Uminom sila ng asawa ko. Wala bang naikukwento ang asawa ko? Wala naman. Tsaka, hindi naman ako nagtatanong. O paano, aalis na ako ah. Dadalhin ko pa kasi itong ibang imbitasyon sa iba. Babalik na lang ulit ako sa ibang araw. Sige, puntahan mo lang ako dito sa bahay. Nang wala na si Maring Cheska, pumasok na ako sa bahay. Humarap ako sa malaking salamin sa sala. Tinitigan ko pang mabuti ang mukha ko. Ang lalaki nga ng mga tigyawat ko at masakit din. Nangingitim na rin ang paligid ng mga mata ko dahil sa kakulangan sa tulog. Ano ba kasi ang kailangan ni Lola Conchita sa akin? Bakit nagpapakita siya sa akin sa panaginip? Tinanggap ko naman nang iniwan niyang gamit ah. Ilang gabi ko na nga napapanaginipan ng lola ko. Binanggit ko na nga rin sa asawa ko ang tungkol sa panaginip ko. Sabi niya baka kailangan ng dasal ni Lola. Kaya naman tuwing gabi pinagdadasal ko ang kaluluwa niya na sana matahimik na siya. Na wag na niya kaming alalahanin ng mga naiwan niya. Naisip ko na tawagan ng kapatid ko para magsindi ng kandila sa puntod nito. Baka sa kaabalahan kasi nila doon nakalimutan na nilang dalawin ang puntod ni Lola. Habang nag-iisa, naisipan ko na kunin ang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit ni Lola Conchita. Tiningnan ko ang nasa loob nun. May madungis na manika, mga iba't ibang laki ng karayom at mga kandila. Meron din mga garapon na may buhay na mga insekto sa loob. Sa pinakailalim nandun ang maliit na libreta. Nang buklatin ko yun, hindi ko naman mabasa ang nilalaman dahil nakasulat sa salitang Latin ng mga yon. Para saan bang mga to? Bakit sa akin to iniwan ni Lola Conchita? Dapat pala, sa probinsya pa lang, tingnan ko ng laman nito para matanong ko na rin ang mga magulang ko. Inayos ko muli ang mga yon na tinago sa hindi makikita ng mag-aama ko. Sa wakas, dininig na rin ang panalangin ko. Nung gabing yon, hindi ko na napapanaginipan pa si Lola Conchita. Mahimbing na rin ang tulog ko ng mga sumunod na gabi. Nang mag-day off naman ang asawa ko,
Niyaya ko siyang bumili kami ng regalo para sa inaanak ko. Ipinasyal na rin namin ng mga bata na bihira lang naming gawin. Itutuloy mo talagang yung paghahanda? Bakit hindi? Ako naman ang gumawa ng paraan para magkapera. Panghanda ng anak natin, di ba? Tsaka pinamigay ko ng mga imbitasyon. Paano mo mababayaran ng ate mo? Nako, sinasabi ko na sa'yo, wala akong ibabayad dyan. Ako nang bahala doon. Ikaw ang bahala. Pero ako naman ang kawawa bandang huli. Para din naman sa anak natin yun eh. Baka ang ibig mo sabihin para sa sarili mo. Ayaw mo naman kasing malaman ng iba na walang-wala naman talaga tayo. Kahit ano pang sabihin mo, tuloy na ang birthday party ng anak natin. Ewan ko sa'yo. Lagi naman ikaw ang nasusunod eh. Hindi na ako kontra pa. Mabuti naman. Wala na bang kulang? Wala na. Sigurado ako na napag-usapan na ng mga taga rito ang birthday party ng anak natin. Lagi naman pinag-uusapan eh. Pagkatapos siguradong pag-uusapan pa rin tayo dahil sa mga taong kumakatok dito sa bahay. Para maningil. Ayang ka na naman eh. Totoo naman kasi. Huwag ka na lang magsalita, pwede. Ako naman ang napapagod eh. Sige na. Oo na. Oh, saan ka pupunta? Lalabas lang ako para magpahangin. Baka mamaya pupunta ka na naman kina Maring Judy. Iinom na naman kayo ni Paring Paul. Kala mo yata, hindi ko alam na nakipag-inuman ka sa kanya nung wala kami dito. Minsan lang naman yun eh. Tsaka wala kasi ako magawa dito sa bahay. Baka kung ano-anong kinukwento mo sa kanila, ha? Ano naman yung kukwento ko? Maliban sa umalis kayo dito sa bahay natin. Baka kasi ang dami mong sinabi. Tapos si Maring Judy naman, kunwari walang alam pero pinaplastic na pala ako. Palibhasa kasi hindi totoo ang pinapakita mo sa kumari natin. O, di ba? Kaya ka napapraning eh. Hindi ako praning, no? Hindi ka ba natatakot ha? Taga-probinsya si Maring Judy. Wala tayong alam sa pagkatao niya. Baka mamaya, sige ka, makarating sa kanya yung ginagawa mo. Ano naman ang iniisip mo na pwede niyang gawin sa akin, ha? Alam mo naman ng mga taga-probinsya, di ba? Marami silang alam, lalo na, naku, sa kulam. Patawa ka rin, no? Oh? Hindi nga makapatay ng langgam yung tao, eh. Hindi rin lumalabas ang bahay at hindi basta nakikipag-usap sa iba. Mangulam pa kaya? Alam mo, yun nga yung nakakatakot eh. Hindi kasi natin alam kung ano yung nasa isip nila. Sige na, lumabas ka na. Ayoko na makinig sa mga sinasabi mong walang katuturan. Sige, bahala ka ha. Basta, binalaan kita. Dumating ang araw ng birthday party ng inaanak ko. Maaga kong binihisan ng mga anak ko dahil 3:00 daw ang umpisa ng okasyon. Ang asawa ko naman mamaya pa ang dating. Susunod na lang daw siya sa amin. Pagdating namin kina Maring Cheska, marami ng bisita. Ang ilan taga sa amin lang din at mga kamag-anak siguro ang iba sa mga bisitang nandun. Agad kong binati ang inaanak ko na nakasuot ng pink na bestida. Lumapit naman si Maring Cheska sa amin. Uy, Mari! Mabuti na karating kayo! Si pare! Nasa trabaho pa. Susunod na lang daw siya dito mamaya. Ihatid ko na kayo sa upuan ninyo, ha? Ako, siguradong mag-e-enjoy ang mga anak mo sa party. Maraming palaro! Eto nga palang regalo namin para sa inaanak ko. Naku, nag-abala ka pa talaga. Salamat, ha? Yung dumating lang kayo. Masaya na kami na anak ko. Hindi naman pwede na pumunta kami ng walang dala. Nakakahiya na naman sa inyo. Kumain na muna kayo. Baka gutom na yung mga anak mo. Wala pang kumakain eh. Ano? Kayo nang maunang kumain. Sige na, susunod na rin ang ibang bisita. Kukuha na kami ng pagkain ha. Oo, sige, kuha lang kayo. Pakabusog kayo, ha? Salamat ha. Tara na mga anak, kuha na tayo ng pagkain. Lumapit na kami ng mga anak ko sa mahabang mesa para kumuha ng pagkain. Lahat masarap. Pero kumuha kami yung kaya lang naming ubusin. Dahil abala sa pag-aasikaso sa mga bata, hindi ko na napansin ang kakaibang titig sa akin ng mga nandon. Lingid pala sa akin bago kami dumating. Nag-announce na mamayang 4:00 ang umpisa ng kainan at uunahin muna ang ilang palaro. Hanggang sa makatapos akong kumain, wala naman akong napansin na kakaiba sa paligid. Tuwang-tuwa pa kami sa mascot na dumating. Habang abala sa panunood ang mga anak ko,
Nagpaalam muna ako na pupunta sa banyo. Nang nasa loob na ako, narinig ko na may dumating at nag-uusap ang mga to. Sino ba yung bisita mong dumating kanina na nauna ng kumain? Si Maring Judy po yun. Naku, para na mapatay gutom. Hindi pa nga sinasabi pwede ng kumain eh. Nauna na talaga. Naku, ganun po talaga yun. Palibhasa kasi, bihira lang lumabas sa bahay, pati yung mga anak niya. Kaya hindi alam kung paano makisalamuha sa mga tao. Taga-probinsya po kasi ang kumari kong yun. Ay, halata naman sa mga kilos. May dala ba namang regalo para sa apo ko? Meron naman po. Kaya lang, syempre wag na tayong umasa na maganda. Siguradong nabili niya yan kung saan-saan lang. Binuksan ko na nga po eh. Naku, nakakadismaya. Hindi ko na nga sinama sa mga regalo ni Kay. Sana naman umalis na sila. Total, nakakain na sila. Baka sila pang sumira ng birthday party ng apo ko. Ikaw naman kasi, hindi ka pumili ng iimbitahin. Ninang po kasi siya ng anak ko at kapitbahay lang namin. Baka sumama ang loob kung hindi ko naman imbitahin. O sige, nandyan na rin naman. O babantayan ko na lang ang mga bawat galaw nila. Sige po, Nay. Kayo nang bahala. Samot-sari ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Kahit wala na sila, hindi pa rin ako lumalabas sa loob ng banyo. Kung hindi ko lang inaalala ang mga anak ko, mananatili pa sana ako sa kinaroroonan ko. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas. Nakita ko ang isang matandang babae na kinakausap ang mga anak ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang kausap ni Maring Cheska base sa boses nito. Kung gaano pala kasungit ang boses nito, ganun din ang itsura. Kinakausap ko lang ang mga anak mo. Nakita ko kasing wala silang kasama. Pumunta lang po ako sandali sa banyo. Tara na mga anak, umuwi na tayo. Teka, uuwi na agad kayo? Kauumpisa pa lang ng party. Hindi pa nga nakakasama sa laro ang mga magagandang batang ito. Tapos na rin po kaming kumain at naibigay na rin po ang regalo namin. Hindi po kasi kami magiging komportable kung merong nakatingin sa bawat galaw namin dito na para bang may gagawin kami na hindi maganda. Kitang-kita ko ang pamumutla ng matandang babae bago ko hinawakan ng kamay ng dalawang anak ko. Nag-uumpisa na rin kumain ng mga bisita at hindi ko na rin mahagilap si Maring Cheska. Hindi ko alam kung may ibang nakapansin sa amin na umalis. Maliban sa matandang babae na palagay ko biyanan ng kumari ko. Pag-uwi sa bahay, pinagbihis ko ng pambahay ang mga anak ko. Kanina pa rin hindi maipinta ang mga mukha nila dahil hindi pa nila gustong umalis sa party. Nangako na lang ako na babawi sa susunod. Ilang sandali pa, dumating na rin si Paul na labis na nagtataka na madatnan kami sa bahay. Ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat na nangyari. Tama lang na umalis na kayo agad dun. Hindi ko rin kasi maintindihan eh. Bakit ganun yung mga sinasabi ni Maring Cheska? Kapag magkaharap naman kami, maayos siyang kausap. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi siya totoo kapag kaharap ka. Pero ako, May mga, totoo ko sa kanya. may mga ganun talagang tao. Masakit man at nakakainsulto, pasalamat na rin tayo dahil nakilala natin ang totoong pagkatao ng babaeng yun. Nilait-lait pa niyang regalo natin. Kung alam lang niya kung paano natin yun pinaghirapan. Kung hindi mo kayang ilayo ang sarili mo sa kanya, maging maingat ka na lang sa pakikipag-usap. Parang hindi ko na nga kayang makipag-usap pa sa kanya pagkatapos ng mga narinig ko. Naiintindihan kita. Kahit ako, parang natabangan na rin. Iniisip ko lang si paring Gino eh. Mabait naman talaga kahit noon pa. Sigurado naman akong sasabihin ng biyenan niya ang pag-alis namin. Kung may kahihiyan pa siya, hindi na siguro siya magpapakita. Malalaman natin sa mga susunod na araw. Siguradong malungkot ang mga bata na umalis kayo agad doon sa party. Ang mabuti pa, lumabas na lang tayo. Mabuti pa nga. Sumisikip kasi ang dibdib ko ngayon sa sama ng loob eh. Kalimutan mo na muna yung nangyari ngayon. Ngayon lang,
Pero sa mga susunod na araw, maaalala ko pa rin ang nangyari. Hindi kita pipigilan kung gusto mo siyang kumprontahin. Kung yun lang ang makakapagpagaan ng loob mo. Bahala na sa susunod na paghaharap namin. Huwag mo nang ipakita sa mga anak natin na naiinis ka ha. Alam mo naman yung mga bata, malakas makaramdam. Oo na. Magpahinga ka na muna. Bibihisan ko ulit ang mga anak natin. Yun na lang ang ipasusuot ko, yung mga hinubad nila kanina. Namasyal at sa labas na lang din kami kumain. Ginabi na kami sa pag-uwi pero sulit naman dahil nag-enjoy ang mga anak namin. Hindi na rin nila binanggit ang tungkol sa birthday party ng inaanak ko. Nung gabi kahit pagod, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Paulit-ulit kasi yung eksena sa isip ko. Pakiramdam ko tuloy, may lamat na ang samahan namin ni Maring Cheska. Parang ayoko na rin siyang tawaging Mare. Napaplastikan na rin ako sa kanya. May bahagi ko din ng hindi matahimik. Parang may gusto kong gawin. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal. Ilang sandali pa inantok na rin ako. 3 araw pagkatapos ng birthday party ng inaanak ko, biglang sumulpot si Maring Cheska sa bakuran namin. Kasalukuyan ako nagtatabas ng damo nun. Gaya ng dati, ngiting-ngiti na naman siya. Uy, busy ka pala? Oo May kailangan ka ba? Naku, makikipagkwentuhan lang sana. Ay, siya nga pala. Salamat sa regalo mo ha. Tuwang-tuwa si Kay. Hindi ang pinaka-favorite niya na natanggap niya. Sabi ko nga kapag nakita ka, magpasalamat sa'yo. Walang anuman. Nag-enjoy ba kayo sa party? Naku, pasensya na kayo nun ha. Hindi ko na kayo nabalikan. Bigla kasing dumagsa mga bisita Umalis na rin kami noon, kaya hindi mo na kami napansin. Aha? Bakit naman? Nagkaroon ba ng emergency kaya kayo umuwi? Parang ganun na nga. Wala bang binanggit sa'yo ang biyanan mo? Si Nanay Glenda? Wala naman. Nagkausap ba kayo? Oo, pero sandali lang. Sa kanya ako nagpaalam. Alam mo ba, Mars? Balak sana kitang bigyan ng handa Naku, kaya lang nagulat ako. Wala na palang natira. Okay lang. Nakakain naman na kami Oo nga pala. Kayo ang unang kumain sa party, di ba? Meron ka pa bang sasabihin? Ang dami ko talaga kasing gagawin Yun lang naman. Wala kasi ako magawa sa bahay. Kaya gusto ko sana makipagkwentuhan. Oy, di ba marami ka namang kaibigan? Bakit hindi ka sa kanila makipagkwentuhan? Baka busy rin sila Ikaw lang palang walang ginagawa Kaya pala may panahon kang lumabas ng bahay ninyo. Ako kasi, sa dami ng ginagawa, wala na akong oras para makipagkwentuhan. Alam ko naman yun. Kaya nga bilib ako sa'yo Nakakataba naman ng puso na bilib ka sa akin. Hindi lang naman ako, kahit ang ibang tao. Bihira na lang daw kasi yung tulad mo. O paano? Marami din kasi talaga akong gagawin. Tsaka na lang tayo mag-usap. Sige. Uuwi na rin muna ako. Naku, pasensya na kung naabala kita ha. Nang makaalis si Maring Cheska, tsaka ako'y tinuloy ang naudlot kong ginagawa. Kanina gusto ko siyang kumprontahin. Matinding pagpipigil lang talaga sa sarili ko ang ginawa ko. Sigurado na ako na wala ng pag-asa na bumalik sa dati ang amor ko sa kanya. Siya mismo ang sumira sa pagiging magkumari namin. Narinig mo ba sinasabi ko? Ha? Ano nga ba yung sinasabi mo? Bakit ba kanina ka patulala dyan? Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Galing kasi ako kanina kay Maring Judy. Parang may kakaiba sa kanya. Nagawa mo pa talagang pumunta sa bahay niya pagkatapos ng ginawa mo dun sa tao. Bakit parang ako sinisisi mo dyan? Kasalanan ng nanay mo. Siya tong unang pumansin sa mag-iina Sinugundahan mo naman si inay, imbis na ipagtanggol mo yung kumare mo. Wala namang binanggit si Maring Judy kanina Sabi mo nga may kakaiba sa kanya. Siguro nagtitimpi lang yung tao. Buti nga hindi kanya kinumpronta tungkol dun sa mga sinabi mo sa kanya.
mabuti pa ngang manahimik na lang siya. Palampasin na lang niya yung mga sinabi ko. Magkumari naman kami. Ay di sige, sige ah. Kung ikaw ba sa kalagayan niya palalampasin mo rin yon. Siyempre hindi no. Magkaiba naman kami. Kahit ako parang nahihiya na rin sa mag-asawa dahil sa ginawa mo eh. Baka iwasan na nila tayo. Wala akong pakialam kung iwasan man nila tayo. Hindi lang naman sila mga kaibigan natin no. Oo nga, alam ko naman yun. Marami nga tayong kaibigan eh. Puro naman mga plastic, di ba? Parang ikaw. Ako, plastic Oo, ha. oo, bakit hindi ba? Hoy, asawa mo ko. Pero sinasabihan mo ako ng ganyan? Totoo naman kasi yung sinasabi ko. Hindi ko matatanggap yan. Tigilan mo na nga yung mga ginagawa mo. Baka yan pa yung magpahamak sa'yo eh. Para yun lang mapapahamak na? Naku, Hindi kasi natin ganun kakilala si Judy. Noon pa, tingin ko sa kanya, alam mo, may pagka-misteryosa eh. porque hindi lang mahilig lumabas ng bahay, misteryosa na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ang hirap mong pagsabihan. Bahala ka na nga. Oh, saan ka na naman pupunta? Sa labas lang. Ay, napapansin ko tuwing nag-uusap tayo, lagi ka na lang lumalabas. Hindi ka naman kasi tumatanggap ng pagkakamali mo eh. Kaya mabuti pang iwan na lang kita. Hindi ka mapagsabihan eh. Sige na nga, lumabas ka na nga. Ako na rin ang nakasagot sa mga tanong ko kung ano nga bang iniwan sa akin ni Lola Conchita. Gamit yun sa pangungulam. Habang pinagmamasdan ko ang mga yun, pakiramdam ko ang hirap tanggapin na isang mangkukulam ang lola ko. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na kaya niyang manakit ng kapwa. Hindi ko rin alam kung ilan sa pamilya namin ang nakakaalam sa lihim ng pagkatao niya. Wala akong kamalay-malay na habang binabasa ko ang libreta, unti-unti na palang nasasalin sa akin ang kapangyarihan ni Lola Conchita sa pangungulam. Hindi nagtagal, naiintindihan ko na ang salitang Latin. Kapag wala akong ginagawa, naging libangan ko na ang basahin ng libreta niya. May kailangan ka ba, Mare? Hindi yata lumalabas si Judy. May sakit ba siya? Wala naman. Marami lang talaga siyang ginagawa eh. Kaya pala ikaw nagwawalis dito sa bakuran niyo. Ako talaga gumagawa nito kapag wala akong pasok sa trabaho. Ay, naalala ko pare. Hindi ba malapit na ang birthday ng bunso ninyo? Ano pa ng plano niyo mag-asawa? Ha? Siguro kakain na lang kami sa labas. May kaya naman kayo. Ba't hindi kayo maghanda? Minsan lang naman sa isang taon eh. Pinaghanda naman namin siya nung ika-7 kaarawan niya eh. Hindi rin kasi praktikal na maghanda taon-taon. Ayoko makasanayan ng mga anak ko yun. Sa bagay, iba-iba naman kasi tayo mga magulang. Oo nga pala, si paring Gino, nasan? Umalis kanina. May kailangan daw kasi siyang asikasuhin. May kinalaman ba sa trabaho? Hindi ko alam eh. Basta importante daw. Sige pare, mukhang hindi nalalabas si Maring Judy. Babalik na lang ako sa ibang araw Sige. Sasabihin ko na lang na dumaan ka. Nang makaalis si Maring Cheska, saka ako lumabas. Narinig ko naman na kausap siya ng asawa ko. Pero dahil ayoko siyang makita, hindi na muna ako lumabas ng bahay. Hindi rin kasi maganda ang timpla ko ng araw na yon. Baka may masabi lang ako na hindi maganda. Habang lumilipas kasi ang mga araw, napapansin ko na nadadagdagan lalo ang inis ko sa kanya. Buti umalis na siya. Alam mo pala na nandito si Maring Cheska? Narinig ko lang ang boses niya. Aalis talaga yun, wala ka eh. Ayaw mo na ba talaga siya makausap? Ni ayoko na nga siyang makita eh. Pumupunta pa rin siya rito. Hindi mo pa rin siya maiwasan. May pakiramdam naman siguro siya kapag iniwasan ko na siya. Parang hindi mo naman kilala yung kumari mong yun. Kung pwede lang sanang magsaulian na kami ng kandila ginawa ko na sana. Gusto ko na kasing putulin ang koneksyon natin sa kanila. Huwag mong idama yung bata sa galit mo sa nanay niya. Pero siya at ang biyenan niya, hindi nagdalawang isip na idamay ang mga anak natin. Ipasa Diyos mo na lang yung ginawa nila. Mamaya na tayo mag-usap. Babalikan ko na muna ang ginagawa ko. Pinili ko na lang na ilihim at wag nang sabihin pa kay Paul
ang tungkol sa natuklasan kong iniwan na gamit sa akin ni Lola Conchita. Habang tumatagal nga, natuklasan ko na nakakakilabot pala ang iba't ibang sumpang nakasulat sa libreta. Mas lalo pala yun lumalakas kung ang nagmamay-ari nun, puno ng galit at hinanakit ang puso. Bigla na naman nagbalik sa isip ko ang ginawa ng kumari ko. Hindi ko na siguro yun makakalimutan habang buhay. Para yun pilat na hindi na maghihilom. Isang beses nasa tindahan ako malapit sa amin. Nagkataon naman na dumating si Maring Cheska. Kasama ang biyanan nito. Hindi makatingin sa akin ang matandang babae. Nagkunwari na lang itong tumitingin ng paninda. Uy, Mars! Dito ka rin pala bumibili? Oo. Kapag may nakakalimutan bilhin sa grocery, dito talaga ako bumibili. Kasama ko nga pala yung biyanan ko. Si Nanay Glenda. Oo, nakilala ko na siya sa party ng anak mo. Sa bahay muna siya ng ilang araw. Oh, ang dami mo yatang pinamimili. Para hindi na ako pabalik-balik sa tindahan. Sa bagay, ganyan din kami. Sige, mamimili na muna ako. Mare, may konting handaan mamaya sa bahay. Punta kayo Naku, pasensya ka na. Hindi kami makakapunta eh. Ay, bakit naman? Marami kasi akong ginagawa. Tsaka magluluto rin ako mamaya sa bahay. Linggo kasi ngayon, yon ang bonding ng pamilya. Sige. Sa susunod na lang kung ganun. Hindi ko alam kung meron pa kasing susunod eh. Bakit naman? Naku, busy ba talaga kayo masyado? Hindi lang yun ang dahilan. Ako kasi ang tipo ng tao na hindi mahilig makipagplastikan sa kapwa ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi kayo mag-usap ng biyenan mo ulit? Teka, hindi kita maintindihan. May problema ba? Hindi kami patay gutom na mga anak ko. Kilala mo ako kapag nagre-regalo sa anak mo. Hindi basta-basta na bibili lang kung saan. Alam ko naman yun eh. Kaya nga sabi ng anak ko, regalo mo daw ang pinakagusto niya. Maring Judy, kung may problema, pwede naman siguro natin pag-usapan. Ikaw mismo ang problema. Kaya kung pwede, layuan mo na kami ng pamilya ko. Pagkatapos kong sabihin yun, tumalikod na ako para magbayad ng mga pinamili ko. Nang sulyapan ko sila, parang may pinagtatalunan silang magbiyenan. Mabuti na rin na kinumpronta ko na siya para alam niyang ayoko na siyang maging kaibigan. Hindi ko pala kayang palampasin ang ginawa niya. Hindi ko kayang habang buhay na makipagplastika na parang walang nangyari. Nako, buwisi talaga! Oh, ano nangyari sa'yo? May nakaaway ka ba sa labas? Tsaka, nasaan si nanay? Nandun siya sa kusina. Siya na daw ang bahalang magluto. Dapat lang no. Alam nga naman na pagsilbihan ko siya. Ano siya, sinuswerte? Teka. Ano ba nangyari sa'yo sa labas? Nagkita kami ni Maring Judy sa tindahan ni Aling Tere. Sinabihan niya ako na layuan na sila. Di ba sabi ko naman sa'yo, ikaw na lang ang umiwas dahil kahit sino naman hindi magugustuhan yung mga sinabi mo sa kanya. Akala ko kasi binaliwala lang niya yun dahil hindi naman niya binabanggit ng mga nakaraan eh. Oo nga, pero siguro dahil ayaw lang niya ng gulo. Kaya lang, inubos mo naman yung pasensya ng tao. Malay ko naman kasi na maririnig niya yung pinag-usapan namin ng inay mo. Baka lalo pang masira ang araw mo sa sasabihin ko. O ano naman ang sasabihin mo? Galing dito yung kolektor. Ayun, naniningil na. Ha? Anong araw ba ngayon? Ay naku, oo nga pala. Oo, diba? Ngayon nga pala maniningil yung inutangan ko nung pinagganda ni Kay. Baka naman meron kang naitatabi dyan. Yan, diba? Alam mo naman na halos kalahati ng sahod ko sa utang natin napupunta. Naku, paano yan? Saan ako kukuha ng perang pambabayad? Ano pa nga ba? Di umutang ka muna dun sa kaibigan mo. Ano? Ano ba naman, Gino? Malalaman nila na kinakapos na naman tayo ngayon. Totoo naman Noon pa tayo kinakapos dahil dyan sa mga ginagawa mo. Yung pera ko kasi nung nakaraan, ibinayad ko na sa kapatid ko dahil kailangan din. Wala na. Ilang din ang naisip kong paraan Bahala ka kung susundin mo. Hindi nga ako pwedeng mangutang sa mga kaibigan ko.
Baka mamaya magbago ang pakikitungo nila sa akin. Gaya ng ginagawa mo kapag nalaman mo na walang pakinabang sa iyo yung isang tao. Pare-pareho lang naman kasi kayong plastic ng mga magkakaibigan eh. Yung tanging isang tao lang na totoo sa iyo. Ayun ginawan mo pa ng masama. Ay naku, huwag na nga natin pag-usapan pa. Tulungan mo na lang ako humanap ng paraan. Ay, bahala ka. Wala na akong magagawa. Oh, saan ka na lang pupunta? Lalabas ka na naman. Lagi ka na lang umiiwas. Dahil ayokong marinig yung mga katwiran mong baluktot. Sige, umalis ka. Diyan ka naman magaling eh. Dahil buong araw nasa bahay si Paul at wala ring pasok ang mga bata, hindi ko na tingnan ulit ang libreta ni Lola Conchita. Kinabukasan naman, inuna ko muna ang mga gawain sa bahay. Nang tingnan ko ang kahon, wala na ang mga insekto sa kinalalagyan na garapon. Hinanap ko sa loob ng kahon at sa buong silid. Pero wala na ang mga yon. Saan kaya nagpunta ang mga yon? Ilang araw nang nawawala ang mga insekto. Sobra na ang pag-aalala ko kung saan sila pumunta. Napapansin na rin ni Paul ang lagi kong pagkatulala nitong mga nagdaang araw. Tuwing tinatanong niya ako, laging pagod lang ang sagot ko. Sumigla lang ako na isang araw na tiningnan ko ulit ang mga insekto. Nandun na ang mga yun sa garapon. Bago ko ulit sila binalik sa pinagtataguan ko, siniguro ko na hindi na sila makakalabas. Nung araw na yon habang nagluluto ako, sinabi sa akin ng panganay ko na nasa labas daw si Paring Gino at kausap ng tatay nila. Hinintay ko na lang na pumasok si Paul. At saka tinanong ito sa kung anong sadya ng kumpari namin. Anong sadya ni Paring Gino? Wala na daw yung nanay niya. Patay na? Anong ikinamatay? Hinala nila. Kulam daw. Kung totoong kulam, hindi na nga nakakapagtaka dahil sa talas ng dila ng nanay niya. Nagbigay na rin ako ng konting tulong. Walang-wala daw sila ngayon eh. Oy, saan daw ibuburo lang nanay niya? Sa bahay daw nila. Kapag dumating na pupunta ako para makiramay. Kaya ko namang isang tabi ang ginawa niya sa akin alang-alang kay Paring Gino. Wala naman siyang ginawang masama sa atin eh. Nahihiya nga siya sa ating dalawa. Alam pala niya ang ginawa ng nanay at asawa niya sa'yo. Masyado siyang mabait, kaya hindi niya makontrol ang asawa niya. Sa totoo lang, tuwing nagkakausap kami, lagi niyang bukang bibig na gusto na niyang iwan ang asawa, kung hindi lang sa mga anak nila. Lagi naman kasi mga bata ang naaapektuhan sa problema ng mag-asawa. Sinabi mo pa. At saka, meron na ring ibang nagugustuhan na babae si Paring Gino. Ano? May babae siya? Akala ko matino siyang lalaki. Sinabihan ko na nga na mali ang ginagawa niya. Nawala na daw kasi yung pagmamahal sa asawa dahil sa mga ginagawa nito. Hindi na raw nakikinig sa kanya. Ginagawa na lang daw siyang tau-tauhan. Mas mabuti pa rin na makipaghiwalay na muna siya bago siya makipagrelasyon. Pinag-iisipan na nga daw niya ang pakikipaghiwalay. Kawawa ang mga bata. Sana pag-isipan muna niya yun ang mabuti. Mahirap din naman kasi na manatili sa isang relasyon kung wala nang pagmamahal. Yan ang kinatatakutan ko na mangyari sa relasyon natin. Hindi yan mangyayari sa atin. Kahit kailan, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Mabuti pa, kumain na muna tayo. Gusto kong pumunta na agad sa burol. Ayoko kasing makisabay ako sa dami ng mga taong pupunta. Ako lang muna ang pumunta sa burol. Wala kasing kasama ang mga bata. Sa ibang araw na lang daw si Paul. Pagdating ko, nandun na ang patay. Lumapit ako at sumilip sa kabaong. Napansin ko ang mga kagat sa mukha at braso nito na hindi natakpan ng makeup. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Maring Cheska habang umiiyak at yumakap pa. Kahit sa ganong sitwasyon, hindi na ako makaramdam ng simpatsya sa kanya.
Salamat, Mari, dumating ka. Matinding pagsubok ang dumating na to sa pamilya namin. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo sa mundong ito. Kaya dapat lagi nating piliin na maging mabuti sa kapwa. Oo nga. Ikaw lang ba ang dumating? Oo, ako lang. Hindi sumama si Paul dahil walang bantay ang mga bata. Judy, alam mo ba kung anong kinamatay ng biyanan ko? Ang sabi daw ng asawa mo, kinulam daw ang nanay niya. Oo, kinulam nga siya. Naabutan na lang kasi namin siya na wala nang buhay sa kwarto niya at maraming insekto na lumalabas sa buong katawan niya. Sino kayang nagpakulam sa kanya? Hindi nga namin alam eh. Marami din kasing kaaway ang biyanan ko. Minsan, tayo na rin ang gumagawa ng dahilan ng ikapapahamak natin. Kaya nga eh. Mabuti na lang talaga maging mabait sa kapwa. Nasaan nga pala si Paring Gino? Meron lang siyang inasikaso. Sige, maiwan na muna kita ha. May dumating kasi. Aasikusayin ko muna sila. Tumangulang ako. Sinundan ko pa ng tingin ng kumari ko. Sinalubong din niya na umiiyak ang mga bagong dating. Kilala ko ang mga yon na taga rito rin sa lugar namin. Naupo na lang ako sa isang sulok. May ilang minuto na akong nakaupo doon nang lumapit si Paring Gino at naupo sa tabi ko. Nakikiramay ako sa'yo, pare. Salamat ah. Oh, teka, si Paring Paul nga pala. Ako muna ang pumunta. Baka bukas siya makiramay. Wala kasing bantay ang mga bata eh. Ganun ba? Napakabilis ng pangyayari. Nag-uusap pa kami ni Inay bago yung araw na natagpuan namin siya ng umaga na wala ng buhay at nilalanggam na. Totoo kaya na kulam ang nangyari sa kanya? Sigurado kami. May tiyuhin kami na isang albularyo. Siya mismo yung nagkumpirma. Hindi lang niya matukoy kung sino yung gumawa nito sa kanya. Babagsik daw kasi yung ginamit na orasyon eh. Hindi man naging maganda ang kamatayan ng nanay mo. Sana matahimik na ang kaluluwa niya. Sana nga. Mars, sana mapatawad mo si Inay dun sa mga sinabi niya sa inyo. Wala sana ako dito kung hindi ko pa siya napatawad. Salamat. Alam mo, lagi kong iniisip, sana katulad mo si Cheska. Siguro wala kaming problema ngayon. Ipagdasal mo na lang na magbago na siya. Kung mula naman sa puso ang hinihingi mong pagbabago, pakikinggan ka naman ng Panginoon. Sana nga pakinggan niya ako. Pagod na rin kasi ako sa sitwasyon namin eh. Pasensya ka na pare. Iyon lang ang maipapayo ko eh. Ayoko kasing makialam sa buhay ninyo. Mars, alam ko naman na may hinanakit ka pa rin sa asawa ko. Ako na humihingi ng tawad ha. May mga pangyayari na mahirap kalimutan. Kaya mabuti pang umiwas na lang, lalo na kung wala namang pagsisisi ang asawa mo sa ginawa niya. Hindi na rin ako nagtagal. Maya-maya din nagpaalam na ako kay Paring Gino. Hindi ko na rin nilapitan si Maring Cheska dahil kausap niya ang mga kaibigan. Dumaan pa ako sa harapan nila na hindi lumilingon. Hindi ko alam kung nakita ba nila ako o hindi napansin. Hindi man lang nagpaalam sa akin si Maring Judy. Huwag mo nang gawa ng issue. Ibang klase rin talaga ang ugali, no? Pinapakita lang niya na tama ang sinasabi ng nanay mo sa kanya. Hindi ka ba talaga titigil ha? Bakit galit ka? Respetuhin mo naman sana yung burol ni Inay. Oo na. Ako na munang bahala sa mga dumarating. Hindi na ulit ako pumunta sa burol ng nanay ni Paring Gino. Asawa ko na lang ang gabi-gabi na pumupunta hanggang sa huling araw. Nung araw ng libing, hindi na rin ako sumama, kundi si Paul lang. Wala rin kasing magbabantay sa mga bata. Nang kami na lang ng mga bata sa bahay, iniwan ko muna sila sa sala habang nanonood ng TV.
Tiningnan ko ang mga garapon kung saan nasa loob ang mga insekto. Ilang araw na kasing palaisipan sa akin ang pagkawala nila. At ang nangyari sa nanay ni paring Gino. Hindi maalis sa isip ko na baka may kinalaman ng mga to sa pagkamatay ni Aling Glenda. Naisip ko, ganun ba talaga kabagsik ang karunungang itim ni Lola? Kahit nasa kabilang buhay na siya, nagagawa pa rin niyang utusan ng mga alaga niyang insekto. Bakit mo ibinigay sa mga kapatid mong abuloy? Dito sa atin binuro lang inay mo ah. Nag-iwan naman sila ng pambayad ng ilaw at tubig. To, sobra pa nga eh. Eh paano yung mga utang natin? Inaasahan na nung kolektor na ngayong linggo ko makakabayad. Eh mabuti nga binigyan pa ako ng palugit eh. Diba sabi ko sa'yo, humiram ka muna sa mga kaibigan mo. Huwag mong iasa sa abuloy ibabayad mo sa utang. Di mas lalo akong mapapahiya nito kapag may nakaalam na may naniningil sa akin. Isipin mo naman ako. Sinabihan na kasi kita nun eh. Huwag na tayong maghanda, ang tigas ng ulo mo eh. Gusto mo kasing magyabang sa mga kaibigan mo eh. Basta gumawa ka ng paraan. Cheska, huwag mo ubusin ang pasensya ko ha. Alam mo nagdadalamhati pa ako sa pagkamatay ni inay eh. Huwag ka muna sumabay sa akin. Wala ka na talagang pakialam sa akin. Wala na ha? talaga! Para sabihin ko sa'yo, pinakikisamahan na lang kita dahil sa mga bata. Ano? Dahil na lang sa mga bata? Oo! Kaya magpakaayos ka ha? Siguro meron nag-iimpluwensya sa'yo kaya mo ako gustong hiwalayan. Napuno na lang ako sa'yo. Walang hiya ka? Sige, hiwalay mo na ako para hindi mo na makita ang mga anak natin. Ilalayo ko sila. Sige, subukan mo lang na ilayo sila. Ni piso, wala kang makukuwang suporta sa akin. Pagsisisihan mo talaga ang ginawa mong to. Hoy, saan ka na naman pupunta? Hindi na muna ako uwi dito. Dalhin mo na yung mga gamit mo. Huwag ka nang babalik dito. Mas gusto ko yun. Yun ang unang beses na mga kapitbahay ako. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkabagot. Ang dami ko tuloy nalaman tungkol sa mga sinasabi sa akin ni Maring Cheska. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng magandang pakikitungo namin sa kanya at sa pamilya niya. Puro paninira na wala namang katotohanan ng sinasabi niya sa mga tao. Ang inis tuloy na nararamdaman ko sa kanya, lalong nagatungan. Palibhasa nga kasi konti lang ang masasabi kong kaibigan. Kaya hindi ko alam na may mga taong mabuti lang kapag kaharap. Pero pagtalikod, puro masasama na ang sinasabi. Gaya ng kumari ko. Uy, Mars! Ang ganda-ganda naman ng damit mo. Tingin ko hindi naman. Binili ko lang kasi to online. Hindi, ang ganda mo talaga, Mars. Ang ganda talaga magdala ng damit. Hindi halata na mumurahin lang. May kailangan ka ba? Gusto ko lang sana makipagkwentuhan sa'yo. Busy ka ba? Hindi naman. Pero ayaw ko kasi makipagkwentuhan. Hanap ka na lang ng ibang makakausap mo. Alam ko naman na galit ka sa akin. Pero isaalang-alang mo naman sana yung pagiging magkumari natin. Sana naisip mo yan noon. Akala mo yata, hindi makakarating sa akin ang mga sinasabi mo sa mga taga rito, no? Alam ko na lahat. Kaya kahit anong bait-baitan mo sa akin ngayon, hindi na ako naniniwala. Naging mabuti ako sa'yo. Alam mo yan. Kapag nakaharap lang ako. Bakit ba kasi ngayon ko lang nalaman ang pagiging plastic mo? Sige. Total naman hindi kita mapapaniwala eh. Tatapatin na kita. Akala ko kasi may mapapala ako sa'yo kaya kinuha kitang ninang. Wala ka man lang sa kalingkingan ng mga kaibigan ko? O di sana lumayo ka na lang sa akin. Wala pala ako sa kalingkingan ng mga kaibigan mo eh. Pero anong ginawa mo? Nakikipagkaibigan ka pa rin at tinatanggap lahat ng binibigay ko. Tapos sasabihin mo, wala akong pakinabang sa'yo? Natutuwa kasi ako sa'yo kapag napapaniwala kita sa mga sinasabi ko. Mukha ka kasing uto-uto. Siguro, pinagtatawanan ninyo ako ng mga kaibigan mo, no? Ngayon ko lang naisip, kaya siguro hindi mo ako maipakilala sa kanila. Kasi nakakahiya kang ipakilala. Kahit dito ka na nakatira. Tingnan mo, mukha ka pa ring probinsyana. Paano kita isasama sa mga grupo namin? Ha? Baka pati ako pagtawanan nila.
Yun naman pala eh. Kaya huwag ka na pumunta dito kahit kailan. Sino ka para pagbawalan ako, ha? Nasa labas ako ng bakuran nyo. Kaya wala kang karapatan na paalisin ako. Hindi ka ba natatakot na baka magaya ka sa biyenan mo? Bakit naman ako matatakot? Wala naman akong kaaway. Hindi tulad niya na kaliwat kanan ng kaaway. Kaya nga dito siya tumitigil noon dahil umiiwas siya sa nakaalitan sa kanila. Sa bagay, marami nga palang kaibigan ng mga plastic na katulad mo. Ang galing nyo kasing umarte sa harap ng maraming tao. Inggit ka, no? Palibasa kasi, wala kang kaibigan. Nag-iisa na nga lang akong nagtsatsaga sa'yo eh. Inaaway mo pa? Hindi. Bakit ang tagal mo? Mari, nandito ka pala. Oo. Nakikipagkwentuhan lang ako sa asawa mo. Paalis na nga rin ako eh. O sige, Marsa. Totoo ba yung sinasabi niya? Inamin na rin niya ang totoo. Ilang taon din ako naniwala na totoong pakikisama niya. Pero lahat pala yun pagkukunwari lang. Ilang taon na rin nila akong pinagtatawanan ng mga kaibigan niya. Hayaan mo na lang siya. Si paring Gino nga, hindi na natagalan ng ugali niya. Ikaw pa kaya? Kapag may narinig pa akong paninira sa kanya, hindi ko na talaga palalampasin yun. May mga kapitbahay din naman ako na mababait. Ako mismo nakiusap sa kanila na iparating sa akin kung ano man ang sinasabi ng kumare ko. Kaya naman makalipas ang ilang araw, may mga nakarating nga sa akin. Nung una binaliwala ko lang. Pero hindi ko mapapalampas ang pamimintas niya sa mga anak ko. Dahil lang gusto niyang ikumpara sa mga anak niya. Noon pa naman, hindi ako mahilig makipagkompetensya sa mga kapwa ko nanay. Kaya hindi ako mahilig na magkumpara. Nung gabing yun, habang mahimbing nang natutulog ang mag-aama ko, kinuha ko ang libreta ni Lola. Parang may sariling isip din ng mga kamay ko na binuklat yon sa isang pahina. Binasa ko yon at isang imbing ngiti ang gumuhit sa labi ko habang iniisip ang gagawin ko. Sabi ko na nga hindi mo rin matitiis na hindi umuwi dito sa atin. Umuwi lang ako para kunin ang mga gamit ko. Ha? Seryoso ka ba talaga? Bakit? Tingin mo nagbibiro ako? Akala ko nagpapalamig ka lang kaya hindi ka umuwi dito sa atin. Matagal ko nang pinag-iisipan ng pakikipaghiwalay sa'yo. Ang inaalala ko lang talaga yung mga anak natin eh. Pero kahit sa kanila, sinisiraan mo ako kapag hindi ko na ibibigay ang gusto mo eh. Ano bang klaseng ina ka? Hindi naman sa paninira yun. Gusto lang kasi kitang pilitin na ibigay ang gusto namin. Inilalagay mo ako lagi sa alanganin. Pinipiga mo ako kahit wala na akong maibigay. Gano'n naman talaga ang padre di pamilya, di ba? Lahat gagawin para sa pamilya. Lahat naman ibinibigay ko sa inyo ah. Huwag naman sanang pati luho na hindi naman importante, ipapaako mo pa sa akin. Pwede naman tayo mamuhay ng simple lang eh. Gaya ni paring Paul at maring Judy. Wala silang utang at hindi sila laging kinakapos. Lagi mo na lang silang kinukumpara sa atin. Malay mo naman kung baon din sila sa utang, hindi lang natin alam. Sa tingin mo, hindi ko yun malalaman? Nagkakausap kami ni paring Paul eh. Huwag ka na umalis. Pag-usapan na lang natin ang problema. Maawa ka naman sa mga bata. Kaya mo lang naman ako ayaw paalisin dahil hindi ka pa nakakabayad sa utang eh. Bala kong ibenta tong bahay na to. Hahatian kita at bayaran mo ang utang mo. Hindi mo pwedeng ibenta tong bahay. Ano nilang sasabihin ng mga tao? Puro ka na lang ibang taong iniisip mo eh. Ang unahin mo yung utang mo. Oras na kumalat yan dito, tingnan ko lang kung may mukha ka pang maiharap sa mga kaibigan mo. Pangako, magbabago na ako. Huwag mo lang kaming iwan. Hindi na mababago ang isip ko. Hindi mo lang alam na bata ang maapektuhan lagi. Balang araw, maiintindihan na nila kung bakit ito nangyari sa pamilya natin. Patawarin mo na ako kung marami akong pagkukulang sa'yo.
Mama, kahawa ko sa'yo. Ayusin natin ang pagsasama natin na alang-alang sa mga bata. Ilang beses kitang sinabihan nun na umayos ka. Pero ano, hindi ka nakinig eh. Baka meron ka ng ibang babae kaya ka nakikipaghiwalay sa akin. Bakit hindi ka makasagot, ha? Wala ka ng pakialam dun. Matagal ko nang tinapos ang sa atin ha. Hayop ka! Sumila nga ba may iba ka na? Kaya nakasang loob mo makipaghiwalay sa akin! Huwag ka magalala. Hindi ko pababayaan ang mga bata. Hindi lang naman yun ang kailangan namin eh. Dapat buo tayo bilang pamilya. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Kaya wala nang dahilan para ipilit mo pa yung pagsasamang to. Hindi ako papayag na iwan mo kami ng dahil lang sa ibang babae. Sisiraan kita sa trabaho mo. Sige, gawin mo! Oras na mawalan ako ng trabaho. Sa palagay mo sino ang kawawa, ha? May pambuhay ka ba sa mga anak natin? Pwestaling mo sa konsensya mo oras na wala na makain ng mga anak natin. Ay bahala ka kung anong gusto mong gawin. Gino! Huwag ka nang umalis! Gino! Mga anak! Huwag yung hayaan ng tatay niyo na umalis! Huwag mo naman gamitin yung mga bata. Gino! Maawa ka naman! Nagsisisi na ako! Oh! Bitawan mo nga ako! Lagi talagang nasa uli ang pagsisisi. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Maring Cheska. Nito kasing mga nakaraang araw, madalas siyang tumambay sa tapat ng bahay namin. Kaibigan niya kasi ang mag-inang nakatira sa tapat namin. Kahit hindi ko naririnig, alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Dahil patingin-tingin sila sa akin habang nagkukwentuhan. Hindi ko rin alam kung umepekto na ba ang orasyon na ginawa ko. Pagdating ng asawa ko, siya na mismo ang nagbalita sa akin na tuluyan nang iniwan ni Paring Gino ang asawa. Hindi naman ako nagulat dahil may ibang babae nga ito. Hindi ko rin maiwasan na maawa sa mga bata. Kailan kayo nagkausap? Kanina lang. Humihingi kasi siya ng tulong. Baka daw may kakilala ako na gustong bumili ng bahay. Ibibenta nila ang bahay nila? Oo eh. Pambayad daw ng utang at panimula na rin. Eh ikaw ba? Hindi mo naiisip na bilhin? May sapat na ipon naman tayo eh. May pera naman akong namana sa lola ko. Naisip ko kasi na malaki ang lote nila at pwedeng tayuan ng paupahan. Pwede rin naman. Eh kung buo na ang desisyon mo, kakausapin ko si Paring Gino. Kaya lang, nung nag-usap kami, tutol si Maring Cheska sa gusto niyang mangyari. Kung baon sila sa utang, wala na rin siyang magagawa kundi ang pumayag. Dapat sana mag-usap muna silang mag-asawa. Mahirap kasi yung ayaw umalis ng mag-iina niya ron. Ayoko na tayo pa magpapaalis sa mag-iinan niya sa bahay nila. Siguradong tayong lalabas sa masama niyan. Sasabihin ko kay Paring Gino na mag-usap kami ng personal para mas malinaw. Yun din siguro ang dahilan kung bakit hindi ko na siya nakikita na tumatambay sa tapat natin. Kung ano man ang nangyayari sa kumari natin ngayon, resulta yun ng mga ginawa niya. Pati tuloy ang mga bata na damay pa. Eh, nasa na nga pala yung dalawa? Nandun sa kwarto, gumagawa ng mga assignment nila. Ang swerte natin sa mga anak natin. Isa din kasi sa problema ni Paring Gino yung mga anak na ayaw sumunod sa kanya. Manang-mana daw sa nanay. Nasa pagdidisiplina naman kasi yun. Mga bata pa sila, pwede pa yun magbago. Yun nga lang, kailangan niyang ihiwalay sa ina. Paring Paul! Paring Paul! Uy, teka lang tumatawag si Paring Gino. Baka importante yung sasabihin. Lumabas muna ng bahay si Paul para makipag-usap sa kumpare namin. Nang mapag-isa, hindi ko maiwasang mapangiti na makakabili na kami ng lote. Noon pa kasi namin pangarap yun. Gusto nga namin yung malapit lang para mabibisita naming anumang oras. Sino mag-aahala na pwedeng mapasa amin ng lupa ng taong kinaiinisan ko? Makaraan ng ilang araw, hindi pa muling nagkakausap ang asawa ko at si Paring Gino. May importante lang daw itong inaasikaso. Meron ding nakapagsabi sa akin
na umuwi muna si Maring Cheska kasama ang mga anak sa bahay ng magulang. Nararamdaman ko na merong nangyayari sa kanila. Kailan pa ito nag-umpisa? 4 na araw na rin. Nag-umpisa lang sa lagnat ang sakit ko. Kaya umuwi muna kami dito dahil hindi ko masikaso ang mga anak natin. Hindi mo ba nakikita kung anong insekto ang kumakagat sa'yo? Hindi eh. Basta nagigising ako sa umaga na mahapdi na ang balat ko. Pagtingin ko, ayan na nga. Dalhin mo na ako sa ospital para maresetahan na ako ng gamot. Hindi ko na talaga kaya, Gino. Teka. Kasi palagay ko, hindi doktor ang magpapagaling sa'yo eh. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo na lang ba akong ganito? Hindi, kasi kung dadaling kita sa doktor, baka lalong lumala yung kalagayan mo eh. Albularyo ang kailangan natin. Huwag mong sabihin na katulad sa inay mo. May kumukulam din sa akin. Hindi pa naman ako sigurado pero yun din kasi ang tingin ng mga kapatid mo. Diyos ko, sino kaya may gawa nito sa akin? Wala namang may galit sa akin eh. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan, Cheska. Kumuha ka na ng paraan, Gino. Ayoko matulad sa nanay mo. Sige. Ipapatawag ko agad si Tio Manolo. Sigurado ako na parusa na to sa akin ng Diyos. Sana mabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon para mabago kong sarili ko. Kaya mo naman palang magbago eh. Bakit kailangan mo pang paabutin sa ganitong sitwasyon? Hindi ko naman kasi akalain na aabot sa ganito eh. Sige, ganito. Maiwan muna kita ha. Susundin ko lang ang tiyuhin ko. Ilang araw na akong nilalagnat at masakit din ang mga buto. Umiinom naman ako ng gamot. Pero parang hindi tumatalab sa akin. May palagay ako na merong kumukontra sa kulam ko. Siguro nakahanap ng albularyo si Maring Cheska. Oras ng papagaling siya, malalaman nila na ako ang nasa likod ng pagkakasakit niya. Dahil sa sama ng pakiramdam ko, nakatulog ako. Napanaginipan ko si Lola Conchita. Sinabi niya sa akin na wala akong dapat ikatakot dahil aakuin niya ang ginawa ko. Nagising ako na umiiyak ng mga oras na yun. Ramdam ko na nasa paligid lang si Lola. Gaya nung may sakit ako. Lagi siyang nasa tabi ko at inaalagaan ako. Chong, may pinaghinalaan po ako na gumawa nito sa akin. Yung kumari ko, siya lang po ang galit sa akin eh. Si Judy nga din ang naiisip ko eh. Taga-probinsya kasi siya at may pagka-misteryosa ang dating niya dahil hindi siya nakikisalamuha sa ibang tao eh. Likas sa mga taga-probinsya ang mahiyain at parang takot lagi sa tao. Pero alam niyo ba, sila mga tapat na makipagkaibigan. Talaga po? Hindi rin siya ang kumulam sa iyo. Ang nakausap ko habang ginagamot kita, isang grupo ng mga kababaihan na pare-pareho ang suot. Gusto ka lang nilang turuan ng leksyon. Baka lihim na silang nagmamasid sa iyo noon ba? Tio, sila rin po ba yung kumulam kay nanay? Hindi ako sigurado, iyo. Maraming salamat po, Chong, sa pagpapagaling niyo sa akin. Akala ko matutulad na ako kay Nanay Glenda. Alam mo naman siguro kung bakit mo yan pinagdadaanan. Sana ibaon mo na sa kailaliman ng puso mo ang ugali na dahilan para kulamin ka. Isipin mo ang mga mahal mo sa buhay. Opo, Chong. Magbabago na po ako. Paano maiwan ko na muna kayo? Marami pa kasi akong gagamutin. Sige po, maraming salamat po, Chong. Mabuti na lang po nandyan kayo. Gino, salamat sa'yo. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi naman talaga kita pababayaan kahit anong mangyari eh. Kung ganun, pwede na ba nating ayusin ang pagsasama natin? Patawarin mo ako, Cheska. Ha? Hindi na talaga magbabago ang isip ko eh. Wala na akong balak makipagbalikan sa'yo. Nawala na ba talaga ang pagmamahal mo sa akin?
Oo, may ilang taon na. Kung talagang desidido ka na, payag na ako sa mga plano mo. Ituloy mo nang ibenta ang bahay natin. Salamat naman, hindi mo na ako pinahirapan pa. Wala na rin akong balak bumalik doon. Ikaw na lang ang bahalang kumuha ng mga natitira pang gamit sa bahay na yon. Siya nga pala, ikaw na rin ang magsabi kay Maring Judy na humihingi ako ng tawad. Sana maintindihan niya kung bakit hindi na ako humarap sa kanya. Sana dumating ang araw na hindi na ang sasabihin ng ibang tao ang iisipin mo, Cheska. Ganito na ako noon pa. Baka hindi na ako magbabago. At sana baguhin mo na rin ang paraan ng pagpapalaki sa mga anak natin. Oo. Ayoko naman na pagdaanan din nila ang nangyari sa akin. Ayoko na makuha nila ang ugali ko na pwede nilang ikapahama. Gumaling din naman ako sa sakit ko. Nagpasya din ako na itago na lamang ang kahon na bigay sa akin ni Lola Conchita. Ayoko na dumating ang sandali na magamit ko na naman yon laban sa ibang tao. Alam kong walang masamang nangyari kay Maring Cheska. Dahil kausap ng asawa ko ng isang araw si Paring Gino. Katunayan, darating ngayon ang kumpare namin. Makalipas nga ang ilang sandaling paghihintay ni Paul, dumating na rin ito. Ayoko sanang humarap pero tinawag ako ng asawa ko. Meron daw pinapasabi si Maring Cheska. Hindi na babalik ang mag-iina ko. Nagkasundo na kami na ibenta ang bahay namin dito. Pumayag na rin si Cheska na makipaghiwalay. Siguro yung nangyari sa kanya ang nagpabago sa kanya. Totoo bang kulang man nangyari sa kanya? Oo, sabi ng tiyuhin ko na albularyo, isang grupo ng kababaihan ng pare-pareho ang suot ang nasa likod ng nangyari kay Cheska. Kumusta naman si Maring Cheska ngayon? Ayun, maayos naman ang lagay niya. Teka, humingi nga pala siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya sa'yo, Judy. Pinapatawad ko na kamo siya. Kalimutan na namin ang nangyari. Patawarin din niya ako kung may nasabi akong masakit sa kanya. Sige, makakarating sa kanya yan. Paano? Maiwan ko na muna kayo. Ha? Alam ko na may mahalaga pa kayong pag-uusapan. Tungkol lang naman sa lupa ang pag-uusapan namin Dito ka na lang. Mas gusto ko nga sa inyo mapunta ang bahay at lupa na yun kaysa sa iba. Siguro wala na tayong pag-uusapan pa. Nasabi ko na rin naman sa inyo ang presyo, di ba? Walang problema sa presyo, pre. Siya nga pala, sigurado ka na ba sa mga desisyon mo sa buhay? Oo, sa totoo lang, ngayon na wala na kami ni Cheska. Pare, parang nawala yung bakal na nasa leeg ko. Ilang taon na rin kasi akong nagtitiis sa kanya Sana hindi mo yan pagsisihan. Hangad ko ang kaligayahan mo, pre. Maraming naging usap-usapan na mapunta sa amin ang bahay ng mag-asawa. Pero nanatili lang tikom ang bibig ko. May mga bagay o pangyayari kasi na hindi na kailangan ipaliwanag sa ibang tao. Ang mahalaga, wala akong pineperwisyo. Ang huling balita ko kay Maring Cheska, unti-unti na itong nagbago. Natutunan niyang makisama ng totoo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Makalipas ang isang taon, ipinagtapat ko rin sa asawa ko ang tungkol sa totoong iniwan sa akin ni Lola at sa ginawa kong paghihigante. Hindi siya nagalit at inintindi niya ang ginawa ko. Nagpasya na rin kami na itago na ang kahon na bigay sa akin ni Lola Conchita. Kahit daw kasi galing yun sa mabait at pinakamamahal kong lola, mula pa rin daw yun sa kadiliman. Kung sentro daw namin ng Panginoon, dapat mawala yun sa bahay namin. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong pinagtibay ang pagsasama namin. Hindi man pinalad ang ibang mag-asawa at nauwi rin sa paghihiwalay. Naniniwala ako na lahat ng pangyayari sa buhay natin may dahilan at masasagot yun sa tamang panahon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.
Sana nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Maraming salamat po, Miss Gwen. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig, mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, suportahan niyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Hanggang sa susunod, God bless. Oh, mukhang napasarap ang inom nyo kagabi ah. Nakailang bote ba kayo ng beer? Dalawa lang. Dalawa lang kami. Pero alam nyo ba, sila ang mga tapat na magkipagkatiper sa akin. Tritit, Ali. Tao. Susuntukan! Sana pa hindi ako nagtanong. Alam mo ba, may plema ako. Gagamutin ko muna to. Sama. Susuntukan! Nakakamiss ko si Red Horse, Charet. Okay po. Pwede na ba magtrabaho? Asan na ba tayo? Secret. Spaghetti pa bababa yan? Tapos ka naman yata magluto, G. Oh, paano? Aalis na ako ha. Dadaling ko pa kasi itong invitation sa iba. Ano? Pumunta lang po ako sandali sa baryo. Banyo? Ang layo ng baryo sa banyo. Sige na, umalis ka na. Diyan ka na naman. Oo. Sige. Bakit mo naman ibinigay sa kabat-chwe? Okay ah. May pambahay. Pambahay ka na damit? Pera muna ako. Takubad ako eh. Okay, doon. Doon. Okay, paano? Maiwan ko na muna kayo, ha? Marami ba kasi akong kahit may inumin doon sa bahay? Pwede na ba magtrabaho?